Panginoon, nagdiriwang kami sa iyong kabutihan at katapatan at pag-ibig sa aming mga buhay, mga awitin na mula sa aming mga puso na nagbunga mula sa iyong pag-ibig sa amin na minsan pinatunayan mo ang iyong wagas na pag-ibig sa krus ng Kalbaryo. Kaya naman kami ay nagtitipon palagi upang balik-balikan palagi ang tamis ng pag-ibig mo sa amin. Ang lawak ng iyong karunungan at ang kadakilaan ng iyong kapangyarihan. Panginoon, nandito po ngayon ang lahat ng iyong lingkod at kami lahat ay nagpapakumbaba sa iyo, Panginoon, sa iyong mga mata na nabatidan lahat ng bagay, nakikita mo maging ang nilalaman ng aming mga puso. Ngunit sa amin na iyong mga anak, Lord, hindi mo kami pinandirian. Kahit na nakakakita ka ng kahinaan at mga nagawa namin pagkakamali, ay tinitignan mo kami bilang mga anak mo na lumalago sa pananampalataya. Hindi lingid sa amin, Panginoon, na handa mo kaming patawarin palagi kung kami magpapakumbaba at hihingi ng tawad. Ngunit batid din ng aming mga buhay na ikaw ay Diyos na may damdamin at nasasaktan sa aming pagkakamali. Patawarin mo po kami, Panginoon, aming Ama. Alam mo po ang pag-ibig na meron kami para sa iyo. Tulungan mo po ang bawat isa na lubusang makalaya sa pamamagitan ng iyong salita ay lubusan naming matanggap sa aming mga buhay ang paglilinis mo, ang pagyakap mo, at ang kalakip na pagbabago sa aming mga buhay. Salamat po sa kapangyarihan ng iyong salita. Maaring iisang tagapagsalita ang gagamitin mo ngayon, ngunit may tinig ka na nakahanda para sa bawat isa. Kakaibang tinig na magbibigay sa amin ng kagalakan at kapayapaan. Kaya Panginoon, tulungan mo ang mga anak mo sa lugar na ito na lubusan namin buksan ang aming mga puso at isipan sa iyo. Gutumin mo ang aming mga spirito. Ipakita mo sa amin kung gaano nakauhaw ang aming mga kaluluwa. At ipakita mo ang aming pangangailangan sa iyo. Sa gayon, ang bawat sandali ng pag-aaral namin ng iyong salita ay galangin namin ang iyong pagtuturo, pagtatama at ang pagkalinga na nais mong iparana sa bawat isa. Ibuhos mo ang iyong karunungan at tila ba na maging tulad kami ng mga disipulo mo kung paano sila nakinig sa iyo. Alam po namin, banal na spirito, na walang mahirap sa iyo, Panginoon. Gawin mo kami na parang nakikinig sa harap ni Jesus sa mga oras na ito, na handang makinig at nararamdaman namin ang katotohanan ng pag-ibig mo sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Sige, po na po tayong lahat. Sakto. So, meron tayong 30 minuto para pag-aralan ang salita ng Diyos. At sa hapon na ito ay china-challenge ko ang bawat isa na kung hanggat maaari ay bubuksan ninyo ang inyong mga Bible at suriin maigi. Ganon din sa mga, syempre, lalo na sa mga online. So, let's open our Bible sa Malakias chapter 3, verse 6 to 10. So, alam niyo yung verse na yan, pero gusto kong sa pagbabasa natin ng sabay-sabay ay aalamin natin kung ano ang katangian ng Diyos sa pag-aaralan natin ngayong hapon. Handa na ba kayo? Okay, sa ASND, sabay-sabay tayo sa verse 6. Sinabi pa ng Panginoong makapangyarihan, ako ang Panginoon ay hindi nagbabago. Kaya nga, kayong mga lahi ni Jacob ay hindi lubusang nalipol. Tulad ng inyong mga ninuno, hindi kayo sumunod sa aking tuntunin. Manumbalik kayo sa akin, ang Panginoong makapangyarihan, at babalik ako sa inyo. Pero itatanong ninyo,
paano kami manunumbalik sa inyo? Magtatanong din ako sa inyo. So nagtanong yung tao, nagtanong din ang Diyos, maaari bang nakawan ng tao ang Diyos? Parang imposible. Pero ninanakawan ninyo ako. At itinatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi ninyo ibinibigay ang inyong ikapu at mga handog. So sa ating binasa na ito, alam ko, a common verse natin to pagdating sa tithing. Pero habang nag-aaral tayo ngayong buwan na ito about sa mga katangian ng Diyos, alin dyan patungkol saan ngayon ang ating pag-aaralan ngayong hapon? Ang Diyos na, okay, nakuha na agad ni Jelan. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay ni Jelan. Ayun po ang ating title, ang Diyos na hindi nagbabago. So tapos na tayo sa tatlong katangian ng Diyos na hindi patungkol sa kanyang ugali. O sino nakakatanda ng tatlo na yon? Omnipotent, yeah, thank you. Omniscient and omnipresent. So yun yung mga terminology. Although hindi literal na naisulat talaga sa Bible, pero yan ay mga translation na nagsasabi na ang ating Diyos, ayan ang ating title, The Unchanging God. Isa sa mga katangian ng Panginoon din na hindi patungkol sa kanyang pag-uugali, kundi katangian niya na hindi relational. Ang kapangyarihan ng Diyos, hindi relational yon. Ganon din ang kanyang karunungan, hindi yung relational, at ang kanyang katangiang eternal, o naroon siya, nasaan man tayo, kung sa amang sannilikha, nandun ang Panginoon. Ang mga attributes ng Panginoon na relational o patungkol sa kanyang moral ay pag-ibig, ang Diyos na nagmamahal, goodness of God, yan, attributes din ng Panginoon, patience, long-suffering, mercy. So, nandun pa lang tayo sa basic, doon pa lang tayo sa mga non-moral. Kung matatandaan nyo, yan yung tawag yan, non-moral attributes of God. So, immutable God, yun yung tawag doon. Kumbaga, kaya nga may tinawag na X-Men, di ba? Anong tawag sa mga X-Men characters? Yan, tama. Mutant. Kasi mula sa isang pagiging tao, nag-mutate sila. Nag-transform into something new. So nagkaroon sila ng kapangyarihan. So doon ko unang narinig kasi yon. Pero ang ating Panginoon ay immutable. Ibig sabihin, hindi nagbabago. Sa next slide. At the beginning, you founded the earth, and heavens are the work of your hands. Even they will perish, but you endure. Yes, all of them will wear out like a garment. Like a clothing, you will change them, and they shall be changed. But you remain the same, as your years will never end. So, ilang beses na nating binabasa tong verse na ito. Na dito, ulitin ko, bago pa man daw likain ang lahat ng bagay, bago pa ang simula ng tao, yung Bereshit, di ba? The then known world, o yung tawag ng beginning. Kailan nagsimula ang unang 1 seconds? So, sa creation, yung beginning ang tawag doon. So, bago pa daw ang simula ng lahat sa sannilikha, nandun na ang Panginoon, at bago rin likain ang langit, nandun na ang Diyos. So, ang Diyos natin ay self-sufficient. Walang naglikha sa Kanya. Wala siyang magulang tulad ni Melchizedek, kung natatandaan ninyo, na walang pinanggalingan. Wala din siyang bayan na pinanggalingan na tulad ng ibang katuruan ng ito naman itinuturo nila ng mga Mormons na si Jesus ay galing sa ibang galaxy. But no, Jesus is not. Wala siyang pinagmulan, walang pinanggalingan, siya ay Diyos. Nakalimutan ko lang kung anong pangalan ng galaxy na pinanggalingan. So, yeah, I know it's funny kasi, pero kung hindi nyo kilala ang Panginoon, hindi nakakatawa yon. Kasi it's something na parang you don't know eh. Kayo kasi, you are blessed that you know it, na ang Diyos natin ay walang pinagmulan. At hindi siya nangangailangan ng kahit ano. He is immutable. Hindi magbabago at marami katangian niya ang hindi nagbabago.
Sa verse na binasa natin sa Malaki chapter 6, chapter 3, anong sabi ng Panginoon bakit hindi niya tuluyang nilikom ang Jacob? Sabi niya, kasi ako ang Panginoon na hindi nagbabago. Nangako kasi siya kay Jacob na hindi niya lilipunin ang lahi ni Jacob. At tayo rin, mga tao ngayon, na nakagawa tayo ng pagkakamali sa Diyos pero hindi niya tayo nilipol agad. Although, in verse na ito, parang minsan mapapaisip ka, so Lord, hindi ka nagbabago sa pag-ibig. Kahit din ako, hanggat hindi ko minimeditate maigi to, medyo naguguluhan din ako personally. So kahit anong gawin ng tao, hindi ka magbabago sa tao. So parang, ayun yung... At minsan, yun din ang sangkalan ni Satan para ilayo tayo sa Panginoon. Ang Diyos naman, di magbabago yan ng pagmamahal sa iyo. Kaya, malalaman mo na bulong ni Satan yan kung yung Word of God nagdulot sa iyo ng panlalamig. Diba? Nagdulot sa iyo ng paglayo sa Panginoon. Kapag ang Word of God ay nagdulot sa iyo ng kabigatan sa pananampalataya, hindi yung conviction, kundi condemnation. Kasi dalawa naman yan eh. Pwede namang sabihin talaga yan ng kaaway. Ganun ang kaaway. He used the word of God to deceive. Kaya nga magpapanggap ang kaaway na siya ay sa Panginoon. So, kayo mga kapatid, pag sinabi ko sa inyong hindi nagbabago ang Panginoon, how do you receive it? And as you receive it, ano idinulot nito sa iyo? Nagdulot ba ito sa iyo ng mabuti? Ng pagsunod sa Panginoon? O nagdulot ba ito sa iyo ng katigasan ng ulo? O paglayo? O ang pag sinabing ang Diyos ay hindi nagbabago, magdudulot ito sa iyo ng lalong paglilingkod sa Panginoon? Yan. Dalawa yan. Dalawang klase ng pagtanggap yan. Kaya tanggapin natin ito ng kung paano na kung ano intensyon ng Panginoon, bakit niya sinabi yon. So sinabi niya yon. So, paano kayo manunumbalik, Lord? Paano, sabi ng mga Israelita, gusto naming manumbalik eh. Paano kami manunumbalik? Sabi ng Panginoon, mag-ikapu kayo. Ayun yung, nung panahon nila. Kasi hindi na sila nag-ita-tithes, hindi na rin nila binibigay kung ano yung sa Panginoon. Tapos nagre-reklamo sila. Ibinibigay nila hindi the best. Binibigay nila yung portion ng karne na bulok. Kakainin nila yung the best. Tapos, ang matitira na lang sa Diyos ay yung mga tira-tirang alay. Kaya sabi ng Diyos sa kanila, paano kayo manunumbalik? Gawin nyo yung dati nyong ginagawa sa akin. Isa sa mga bagay na sinabi ng Panginoon, sinasabi nyo rin sa akin, hindi nyo ako ninanakawan. Pero ang totoo, ninanakawan nyo ako. So nagtanong ang Israelita, paano nagnanakaw, Lord? Hindi namin maintindihan. Pwede bang nakawan ng Diyos? Pwede ba kami umakyat sa langit tapos kunin namin yung trono mo? O yung korona mo? Pwede ba naming nakawin yon? Pero ang sabi ng Panginoon, oo, pwede nyo ako nakawan sa pagkuha ng mga bagay na hindi dapat sa inyo, na dapat ay sa akin. Kaya dito, tanggapin natin ang katotohanan na ang Diyos ay hindi magbabago at obserbahan din natin kung paano natin ito tinatanggap. Halimbawa, sinabi, ang Diyos ay pag-ibig. Paano ang bunga nito sa iyo? Paano ang klase ng pagtanggap? Nagdulot ba ito ng mga paglalim natin sa pananampalataya? O lalo lang tayo nag-wonder, di natin maintindihan? Ang Diyos ay hindi magbabago, sabi dito, na tulad ng damit. Ang damit kasi, sa ayon sa gusto, luluma yan sa takbo ng panahon. Pero kung hindi man magluma yan, ang sabi ng Panginoon, lulumain ko yan. Sasadyain niya na maging luma yung damit kasi siya lang ang mananatiling hindi nagbabago. So next verse. Okay, bago tayo pumunta dyan, ang karakter ng Panginoon hindi sige, basahin natin. Doon po, sa verse na yon. Lahat ng mabubuti at angkop na kaloob ay nanggagaling sa Diyos na siyang lumika ng mga bagay sa langit na nagbibigay liwanag at
Kahit pabago-bago at paiba-iba ang anyo ng anino ng mga ito, ang Diyos ay hindi magbabago. Sa English, nandiyan yung awitin ng there is no shadow of turning with thee. Ang sabi ng Diyos dito, sa kanyang mga anak, hindi siya magbabago, hindi siya mag-iisip na talikuran, hindi papasok yung idea sa isip at puso ng Panginoon na sumuko sa kanyang mga anak sapagkat ang sabi niya, hindi siya nagbabago. Alam niyo mga kapatid, sa totoo lang, sa mundo talaga natin lahat nagbabago. Ang Diyos lang talaga ang hindi nagbabago. Sa ayot sa gusto natin magbabago talaga lahat. Kung ako lang personally, ayoko na lang din magbago sa dating, alam mo yun, kung pwede namang walang problema, di ba? Para stable ka lang. Trabaho ka lang, kain, uwi. O kaya naman parang, hanggat maaari, kung pwede sanang walang changes, di ba? Kaso wala kahit naman pigilan natin or dumarating talaga sa panahon na kailangan magbago. Bakit kaya kailangan magbago, no? Ang Diyos, hindi niya kailangan magbago, self-sufficient siya. Ang tao, sitwasyon, kailangan minsan magbago. For better. Kasi may pangangailangan sa pagbabago. Katulad ng ating bansang Pilipinas. Di ba? Ang laki ng pagbabago since nung the most famous president ng Philippines. I'm not saying the best president, no? Pero nung umupo siya, talagang ang radical ng pagbabago. Sa iba, hindi mabuti. Pero sa ilan, naging mabuti yung pagbabago. Ako personally, nagpapasalamat ako kasi simula nag-drive ako, marami ng kalsada. Pero nagko-commute ako noon Sabi ko, grabe ang pangit ng kalsada sa Pilipinas. Pero dumating ng punto na itong si Duterte nga, grabe yung ginawa niya kung ano-anong mga kalsada yung mga pinagagawa. Nagkaroon ng pagbabago. Dati ako, agawin ako ng hold up ako noon Isang gabi, 3 beses ako na hold up. 3 ba? 2. Ganon. Ganon kasama ang kriminalidad. Pati mga pulis noon, masasama. Actually, sila ang pasimuno ng kasamaan talaga. Pero ngayon, hindi na. Di ba? Matitino na ang mga pulis Hindi. Aminin naman nasa hindi. Inabutan namin yung generation na talagang, alam mo yung pag na-hold up ka, isipin mo, ay, kakuntsaba na ito yung pulis. Totoo lang, ganun po talaga. Kayo kasi mga kabataan, ilan sa inyo, hindi nyo sa amin ganun Although ngayon, meron pa rin, pero hindi na ganun kasama. Ang Diyos, hindi niya kailangan magbago. Walang pangangailangan ng Diyos para magbago. Tayo mga tao, may mga pangangailangan tayo. Ang mundo, kailangan magbago. Hindi tayo self-sufficient kailangan mag-adjust sa ayot sa gusto natin. Masarap naman na na lang din Kung ano yung dati, yun na lang din sana. Pero, sana. God's character is never changing. Hindi yan magbabago. Nagkakaroon tayo ng kapayapaan dahil kapag ang Diyos, sinabi niya ang isang bagay, gagawin niya. Yung katangian niya ng kabutihan, although paulit-ulit na natin itong naririnig. It's one of the most taken for granted character of God. Yung hindi siya nagbabago. Kasi ayun na yan Minsan kung ano yung common, parang yun talaga yung matitake for granted mo di ba? Kasi yun na yun Parang everyday, yun naman yun. Pero what if may sinulat ang Diyos, may isang beses magbabago ang Diyos sa sandaling panahon.
Pero hindi. Hindi ganun ang ating Diyos. Situation will change. Kaya nga, time is the truth teller, sabi ng social media ngayon. Which is totoo nga naman. Malalaman talaga natin sa takbo ng panahon kung ano yung katotohanan. Sa atin, pananampalataya. Malalaman natin kung kay Jesus ba talaga nakaangkla yung pananampalataya natin. Ngayon, pwede natin sabihin, hindi sa church, hindi sa tao, kundi kay Jesus. Nakaangkla pananampalataya. Ngayon, ang panahon na lang magsasabi niya. Oh, very timely. Ngayon, may mga changes tayo. Ayun yung worry ko sa church natin na natatakot ako na yung changes. Kaya sabi ko, noon sa GMC, ang concern ko, yung transition, baka mahirapan yung mga tao kapag nagkaroon ng transition ng biglaan. Kaya for 4 years, sabi ko, ayahan ko na muna kasi hirap ang mga tao, baka hindi nila kayanin yung transition ng biglaan. Kaya for 4 years talaga, sabi ko, ayahan ko na lang muna. Kahit na parang there are times na naiipit ng sitwasyon, pero sabi ko, Lord, I need to be patient. Kailangan kong maging patient. Kayo mga kapatid, as God never change, and habang na-experience mo yung mga situations sa mga pagbabago, maapektuhan ba yung pananampalataya natin? Ay, hindi. Iba na yan Sarap lang kaya maging song leader. Siyempre, masarap maglingkod sa Panginoon, di ba? Sarap kaya mag-song leader. Namimiss ko na nga. Sabi ko kay Jelan, minsan parang gusto ko mag-song lead ulit. Namimiss ko na. Parang, alam mo yun, awit-awit sa Panginoon, ganyan. Pero salamat sa Panginoon na pagkatawag niya. Pero kung personally, ako talaga, kung yung puso sa puso, alam niyo mga kapatid, heart to heart lang din talaga. Ganun naman tayo, let's be honest, let's be realistic, di ba? Maging transparent tayo. Hanggat maaari, ayaw natin ng changes Sino ba may gusto? Even me. Kaso hindi naman tayo self-sufficient talaga. Ang Panginoon lang ang hindi nagbabago. Walang adjustment kailangan sa Panginoon. Sa atin talaga meron adjustment. May tawag ng mga pangangailangan, pero sa Diyos, hindi niya kailangan yan. Self-sufficient siya Hindi niya kailangan bawasan yung pagiging mabuti niya. Hindi niya kailangan dagdagan. Kailangan mas maging maawain ako ngayon kasi parang tawag ng pangangailangan. No, God is self-sufficient. So next slide. Unchanging power. And I heard every creature in heaven and on earth and under the earth and in the sea and all that is in them, saying to him who sits on the throne and to the Lamb be blessing and honor and glory and might, which is the power forever and ever. Kapangyarihan ng Panginoon ay always everlasting, full charge. Kaya He can sustain everything. Ang lahat ng creation nakakonekta sa Kanya. Oras na ma-disconnect ang isang creation sa Kanya, existence of life will end right away. Mapuputol agad ang buhay. Pero ang ating Diyos, sabi niya dito, ang trono ay simbolo ng kaharian niya at kapangyarihan. Marami magbabago. Magpapalit ng mga presidente, congressman, mga leaders. Mga kapatid, ang Diyos lang ang hindi aalis sa kanyang trono.
My mother is the woman of my life. So, syempre, kung meron man akong talagang pinakamamahaling babae, nanay ko yun. Pero, simula nang ako ikasal, ayoko man. Syempre, darating ang panahon na dahil yun ang plano ng Panginoon, ang tao magbabago, magbabago din ang mamahalin mo. Kung gusto lang natin maging malakas o habang buhay, hindi mangyayari yun. Ang Diyos lang ang hindi nagbabago. Ang lakas natin mapapawi. I love you too. Malungkot pag may pagbabago. Tama ba? Kapag may nawala, diba? Halimbawa, may napawi, walang may gusto nun. Pero kapatid, ito ang katotohanan ng buhay, lahat ay magbabago. Ang Diyos lang hindi. At kung ang Diyos ay hindi magbabago at ang iyong pananampalataya ay nakaangkla kay Kristo, kahit pa anong mga nangyayari sa paligid natin, masasabi natin na tunay na nakaangkla ang pananampalataya natin hindi sa tao, kundi kay Jesus. Kung sa kabila ng lahat ng pagbabago ng mga tao at ng panahon, nanatili ka pa rin na naglilingkod sa Diyos, unaffected, hindi ko naman sinabing tayo, insensitive, pero alam mo yun, okay, wala akong magagawa, kailangan magpatuloy sa pananampalataya. You can say, nakakakla ka sa Panginoon. Next, unchanging purpose. Ito rin yung maganda sa Panginoon, hindi nagbabago na plano o kalooban. The Lord foils the plans of the nation. He thwarts the purposes of the peoples. But the plans of the Lord stand firm forever, and the purposes of His heart through all generations. So makita mo, no? Sinabi niya, tinitiklop lang ng Panginoon. Kumbaga, parang ang lahat ng nais ng mga bayan ay nasa ilalim lang din ng kapasyahan ng Panginoon. At sabi niya, He thwarts the purpose of the people. Hindi lang isang tao. Kaya niyang baguhin ang kalooban ng mga tao. He thwarts. Ano yung ibig sabihin ng thwarts? Switch on, switch off. Pwede niyang baluktutin. So itong gusto ng bayan nyo, yan pala ang plano ninyo. Okay, I can influence you. Kaya kong baguhin ang sitwasyon. So binoto nyo si Lenny. So gagawin ko, I will towards the nation para makaupo si BBM. Ibig sabihin ba, mas magaling si BBM kay Lenny? Sa tingin nyo? Kasi iba dyan, baka magalit, no? Kasi, kung maka-Lenny ka, pwede mo, Lord, bakit naman si BBM? Diba? Parang gano'n. I don't think na mas magaling si BBM kay Lenny, no? Politics, no? Grabe siya, pastor. Pero, sa tingin ko, magaling lang talaga ang Panginoon. Kaya niyang gamitin ng magaling sa hindi. Kaya niyang gamitin ng magnanakaw. Hindi ko sinabi magnanakaw si BBM, Sinasabi ko lang, kaya niyang gamitin ang kahit sinong tao, masama man o mabuti, tapat man o magnanakaw, sinungaling man o matulungin, lahat ng ito ay kayang baguhin ng Panginoon. So hindi niyo na maintindihan kung kaninong side ako, no? Kay Lord kasi ako. Kaya hindi ako panatiko, hindi ako pula, hindi ako pink. Wala ako doon. Ako rainbow. Hindi ako isko. So mga kapatid,
That's our confidence sa Panginoon. Na alam nyo, ang mga tao, gagawa at gagawa tayo ng mga plano kahit magkaisa pa tayo, kahit ang isang buong bansa ay magplano ng isang bagay pero hindi yun ang nais ng Panginoon, He can thwart it. Kaya niyang baguhin yun. He can change it all. Ngayon kung ano may sitwasyon mo ngayon na inaalala mo, why not just trust the Lord? Kasi kaya naman niyang baguhin eh. Can you trust God? Matanong lang. Meron pa tayong magtiwala sa Panginoon. Kasi sinasabi natin, nagtitiwala tayo sa Panginoon sa panahon na pinagpapala tayo. Pero sa panahon na may problema, doon talaga lumalabas yung pagtitiwala sa Panginoon. Sa panahon hindi na natin maintindihan ang sitwasyon, kahit din ako, di ko rin maintindihan eh. Pero you trust the Lord. He can thwart it. Kahit sa kabila ng ating sitwasyon, makakangiti tayo, makakatawa tayo kasi alam natin ang Panginoon, kaya niyang baguhin lahat ng bagay. In an instant. He can even get buhay ng isang tao just to do His will. Para lang gawin niya yung kalooban niya. Bakit ba kasi natin, mga kapatid, pilit nating inilalagay sa ating mga kamay yung ano yung kagustuhan natin, ito yung gusto natin, kaya tayo nagwo-worry. No, just let God be God. Kahit nga mga tao sa paligid mo, hindi rin nila gusto yung nangyayari sa kanila eh. Yung family members natin, di ba, aminado sila, may ilan sa kanila gusto nila magbago, pero hindi nila magawa. Pero tayo naman, syempre, pilit natin, hindi, dapat maging ganito ka, maging ganyan ka. No, wala tayong magagawa doon eh. All we need to do is trust the Lord who is unchanging, hindi nagbabago. Trust God. Pare-pareho lang tayo nagtitiwala sa Panginoon. Changes is necessary. Nangyayari talaga sa buhay yan. Sa gusto natin, 2024 na. At next week ay February na. Bilis, di ba? Bago talaga. Ngayon, kung mag-grumble lang tayo at magre-reklamo, and we'll just, walang mangyayari, kapatid. All we need to do is just trust the Lord dahil siya lang ang hindi nagbabago. Next. Naka 30 minutes na daw ako. Next po. Tagal para... sige lang po. Asawa ko ba? Sige lang po. Okay. Unchanging promise. Sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa mga magitan ni Kristo. Kaya nga masasabi natin na tapat ang Diyos at ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. So, yung pangako ng Panginoon, always yes sa Panginoon. He is faithful and true. Lahat ng sinabi niya totoo, so read your Bible. Next. Unchanging righteousness. I saw heaven standing open, and there before me was a white horse, whose rider is called Faithful and True. With justice, he judges and wages war. So ito na, hindi nagbabago kahit kailan, magiging tapat siya, magpasawalang hanggan. Magmamahal ang Panginoon, magpapatawad, pero mananatili siyang matuwid. Lahat ay patatawarin niya, pero ang tatanggapin niya yung mga tatanggap sa kanyang anak na si Jesus. Lahat binigyan niya ng pagkakataon, lahat minahal niya, pero nasa atin kung mamahalin natin ang Panginoon. Unchanging love and mercy. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him, and His righteousness with their children's children, with those who keep His covenant and remember to obey His precepts. So ang pag-ibig ng Diyos, hindi na nagsimula yan nung panahon na nilikha niya ang mundo. Wow, ang ganda! Mamahalin ko na yan. No, God's love is from everlasting. Hindi ko alam kung kailan yung simula ng everlasting, but wala. Everlasting
to everlasting. Pero, there's a catch naman dito, mga kapatid. Ang sabi, with those who fear Him, mga taong may takot sa Kanya, and His righteousness with their children's, with those who keep His covenant and remember to obey His precept. God is love and God is justice. Kaya sa atin ngayon na hindi pa tumatanggap sa Panginoon, tanggapin mo ang Diyos. Siya'y namatay para sa iyo. Tayo ang nagkasala. Tayo magbabayad ng kamatayan, pero ang ginawa ng Diyos, kinuha niya yung kamatayan. Para tayo mamamatay, kung mananampalataya sa Kanya ay muling mabubuhay. Next po. Ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa ng tao sa akin? As true as it is, alam nyo, yan talaga yung motivation ko talaga. Kahit na anong mangyari, ano ba magagawa sa akin ng tao? Nung sitwasyon, kung kasama ko ang Panginoon. I believe hindi lang ako, syempre lahat tayo nagpapatuloy sa Panginoon. What man can do? Kahit paanong gawin nila, influensya. Pero kung tayo nasa Panginoon, wala silang magagawa sa atin. Alalahanin ninyo ang inyong tagapangasiwa na nagpahayag ng salita ng Diyos sa inyo. At tularan ninyo ang kanilang pananampalataya habang minamasdan ninyo ang hangarin ng kanilang buhay. Si Jesus ay siya pa rin kahapon, ngayong bukas, at magpakailanman. Dito na tayo magtatapos. Ang sabi, dyan sa text na yan, ibinanggit yung mga heroes of faith. Binanggit yung mga sumusunod sa Panginoon, sila Abraham, Moses, sila Enoch, sila Elijah. At binanggit lang dyan, hindi din yung mga heroes of faith, binanggit din sinabi na pati yung naging guro ninyo, mga naging pastor ninyo, na sa kabila ng kanilang pinagdaanan ay nagpatuloy pa rin sa Panginoon. Alalahanin nyo sila. It's saying to, sinasabi niya sa atin, kung sila kinaya nila, kakayanin nyo rin. Dahil pare-pareho lang kayo. Lahat tayo na dumaan sa mga pare-parehong kabigatan sa buhay o mga problema at pagsubok. Pero isa lang sinasabi sa atin, manatili tayo sa Diyos na hindi nagbabago. Let's pray. Salamat po sa katotohanan ng iyong salita. Banal na Espiritu, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga tenga. Patuloy namin binubuksan para sa iyong tinig at pangungusap. Give us life, Lord. Bigyan mo kami ng buhay sa pamamagitan ng iyong salita. Give us joy and peace. Hayaan mo po na sa aming patuloy na pananalig sa iyo ay maging ganap ang aming mga naririnig at natututunan na itinuturo mo sa amin. God, lukluban mo po kami, tulungan mo ang church na ito. Kailangan ka namin, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen.